holiday season, marami ang willing gumastos at mag-Christmas shopping dahil marami ang may bonus. Pero babala ng mga eksperto, uso rin ngayon ang iba't ibang scam. Nasa frontline ng balitang yan, si Camille Samonte. Kung may 12 Days of Christmas sa isang sikat na kanta, usong-uso din daw ngayon ang 12 Scams of Christmas. Ayon sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC, talamak na modus tuwing holiday season ang mga nanghihingi ng peking donasyon, phishing scam sa email at text, mga online shopping at shipping scam at marami pang iba. Napapanahon ng ating long holidays, dito dadagsa ang kapirahan natin, maraming mag-a-attempt na nakawin ang ating pinaghirapang pera. Isa sa nabiktima ng scammer si Mirna na bumili ng item sa Facebook. Pero hindi naman daw kapareho ng in-advertise sa produkto ang dineliver sa kanya. Trinay namin makipag-communicate doon sa sa supplier or doon sa seller. Hindi na po sila nakipag-communicate. Parang siguro blina kami. Base sa pag-aaral ng Global Anti-Scam Alliance, sa 67% ng mga Pilipino ang hindi nagre-report sa mga otoridad kapag nabibiktima ng online scam. Ito raw ang problema kaya hindi mapanagot ng cybercrime investigation ang mga online platforms at mga individual na sangkot sa pangi-scam. Payo ng mga otoridad, imbis na magreklamo sa social media, i-report ang mga scammer sa hotline ng CICC sa 1326. Paalala ng Scam Watch Philippines, tandaan lang ang 4 na M na pangontra sa mga scammer. Yan ang pagiging madamot sa personal information. Magduda sa mga ibinebenta o inaalok na sobrang mura, mang-snap sa mga text message at tawag sa hindi kakilala, at magsumbong kapag na-scam. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosim po, huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.